Mahigit 50 stranded na OFWs ang nabigyan ng tulong ng OWA Davao Region para makauwi sa kanilang pamilya. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Marami ng mga overseas Filipino workers o mga OFW na naapektuhan sa lumalalang tensyon sa Middle East ang napauwi na sa bansa sa mga nakalipas na araw. Pinili na ng manasabing OFW na umuwi sa bansa para hindi madamay sa gulo sa Middle East. Kaya naman kabilang sa mga nagsisikap upang maripatriate ang mga nasabing OFW ay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensya ng gobyerno. Dito sa Davao Region, wala pa namang OFW na na-repatriate. Gayunpaman, patuloy ang koordinasyon ng OWA 11 sa kanilang central office para sa mga OFW na ma-repatriate dito sa rehiyon. Ito ay upang agad nila itong magabayan. Sa katunayan, ang kanilang help desk ay inilipat sa arrival area ng Davao International Airport upang madali itong makita ng mga OFW. Ang kanilang ahensya ay maaaring tumulong sa mga repatriated OFW sa pamamagitan ng financial assistance, livelihood assistance, skills upgrading at iba pa. As to the financial assistance po, nagahulat na ni sa ma'am, guidelines po, ma'am. Pero since 2018 pa po na na cash relief assistance para sa mga OFWs na to na in distress situation po. Bukod sa mga repatriated na mga OFW, patuloy din ang tulong ngayon ng OWA 11 sa mga dumarating na mga stranded OFW. Sa datos ng nasabing tanggapan, nasa 57 na mga stranded OFW ang kanilang nabigyan ng pamasahe upang makauwi muna sa kanilang mga bahay. Nilinaw ng nasabing tanggapan na sa nasabing bilang hindi lahat ay taga Davao Region o miyembro ng OWA. Ngunit kanila pa rin itong tinutulungan na makauwi muna. Nasa ma'am, anak kadaghan kasi na-inform naman sila daan sa airlines na canceled ang flight. So wala na sila nakadayon pa Manila. Sa kasalukuyan, patuloy din na naghihintay ang nasabing ahensya sa utos ng kanilang central office para sa mga posibleng tulong na ibibigay sa mga stranded OFWs. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.